10 mga hindi pangkaraniwang katangian at physical appearances ng mga hayop sa kanilang kaharian. Welcome sa Arvin Polo TV. Bawat uri ng hayop ay may kanya-kanyang mga pag-uugali depende sa grupo na kanyang kinabibilangan at maging sa lugar kung saan siya nakatira. Ang ilan sa mga ito ay mayroong nakakatakot na hitsura na nagiging dahilan naman kung bakit sila itinuturing na kakaiba at hindi pangkaraniwang nilalang. Pero ano-ano kaya ang mga hayop na ito at saan kaya sila matatagpuan? Kaya naman sa video na ito ay hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang 10 oddities of the animal kingdom. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Axolotl. Ang axolotl ay isang uri ng amphibian na galing sa mga lawa ng Mexico, lalo na sa Lake Xochimilco at Lake Chalco. Tinatawag din itong Mexican walking fish, ngunit hindi ito isda, dahil ito ay isang salamander na hindi nagbabago ng anyo tulad ng ibang amphibian. Kaya kahit matanda na ay mukha pa rin silang bata at mayroon pa ring mga gills. Madali lamang makilala ang axolotl dahil sa kanilang itsura. Mayroon silang malalaking mata na walang takip, malalaking gills na parang palikpik sa gilid ng kanilang ulo at 4 na paa na may maliliit na daliri. Karaniwan, ang kanilang balat ay kulay white o pink, pero meron ding black. Lumalaki sila ng hanggang 30 centimeters ang haba. Kaugnay din nito, ang isa sa mga kahangahangang katangian ng axolotl ay ang kanilang kakayahang mag-regenerate. Ibig sabihin, kaya nilang buuin muli ang halos anumang bahagi ng kanilang katawan, tulad ng mga paa, puso, spinal cord at kahit ang ilang bahagi ng kanilang utak. Dahil dito, mahalaga sila para sa pag-aaral ng regeneration at ng mga gamot. Ang kakayahan nilang mag-regenerate ay nagbibigay ng idea sa mga scientist kung paano ito magagamit sa medicine ng tao. Dagdag pa rito, sa kalikasan naman, ang axolotl ay naninirahan sa malamig at sariwang tubig ng mga lawa at kanal sa paligid ng Mexico City. Pero dahil sa urbanization, pollution at pagpapakawala ng ibang uri ng hayop, ay naapektuhan ang kanilang tirahan. Sa kasalukuyan, ang axolotl ay itinuturing na critically endangered ayon sa International Union for Conservation of Nature o IUCN. May mga programa din para sa kanilang kaligtasan at pagdami upang hindi sila tuluyang mawala. Subalit kahit nanganganib na sila sa kalikasan, kilala pa rin ang axolotl bilang alaga sa buong mundo dahil sa kanilang kakaibang itsura at madali lamang din silang alagaan. Pero mahalagang tandaan na kailangan ng tamang pag-aalaga sa kanila, tulad ng malinis na tubig at tamang pagkain. Kumakain sila ng iba't ibang uri ng pagkain tulad ng worm, maliit na isda at frozen food na karaniwan sa mga aquarium pets. Number 2. Platypus. Ang platypus ay isang kakaibang hayop na makikita sa Eastern Australia at Tasmania. Isa itong uri ng mammal na nangingitlog na tinatawag na monotreme. Ang hitsura ng platypus ay kakaiba dahil para itong pinagsama-samang iba't ibang hayop, ang katawan ng beaver, buntot ng otter at bibig ng pato. Makapal at hindi nababasa ang kanilang balahibo, kaya mainam ito sa paglangoy sa malamig na tubig. Ang platypus ay nabubuhay sa tubig at lupa. Makikita sila sa mga ilog, sapa at lawa kung saan ay naghahanap sila ng pagkain tulad ng maliliit na hayop, isda at hipon. Ginagamit nila ang kanilang bibig na parang pato para hanapin ang pagkain sa ilalim ng tubig. May espesyal silang kakayahan na tinatawag na electroreception na tumutulong sa kanila na maramdaman ang galaw ng kanilang pagkain. Samantala, ang mga lalaking platypus naman ay may tinik sa likurang bahagi ng kanilang binti na may lason. Ginagamit nila ito para protektahan ang kanilang sarili, lalo na kapag may kalaban o kapag nag-aagawan ng teritoryo. Ang lason ay hindi nakakamatay sa tao pero masakit at nagdudulot din ng pamamaga. Kakaunti lang ang mga mammal na may ganitong kakayahan. Ang mga babaeng platypus naman ay nangingitlog. Karaniwang 3 ang itlog nila at inilalagay nila ito sa mga lungga na ginagawa nila sa tabi ng ilog. Inaalagaan ng mga ina ang mga itlog at ang mga bagong silang na anak. Wala silang utong, kaya ang gatas ay lumalabas sa mga butas sa kanilang balat at sinisipsip ng mga anak. Gayun din, mahalaga ang platypus sa kanilang kapaligiran. Ang kanilang paghuhukay sa ilalim ng tubig ay tumutulong sa pagpapalabas ng mga sustansyang kailangan ng ibang hayop at halaman. Subalit, ang platypus ay nahaharap din sa iba't ibang banta tulad ng pagkawala ng tirahan, maruming tubig at pagbabago ng klima. Dahil dito,
bumababa ang kanilang bilang kung kaya't kailangan silang protektahan. Number 3, narwal. Ang narwal ay isang uri ng hayop sa dagat na kasama sa pamilya ng mga balyena at dolphins. Ang narwal ay may katamtamang laki at may isang mahaba at spiral tusk na lumalabas mula sa itaas na kaliwang panga. Ang pangil na ito ay maaaring umabot ng hanggang 10 feet ang haba at karaniwang makikita sa mga lalaking narwal. Ang ilang babaeng narwal ay mayroon ding mas maikling pangil. Noon, itinuturing ang pangil ng narwal na parang sungay ng unicorn at ginagamit bilang decoration o product. Ang mga narwal ay nakatira sa malamig na tubig ng Arctic sa Canada, Greenland, Norway at Russia. Kapag summer ay makikita sila sa mababaw na tubig, pero kapag winter season ay lumilipat sila sa mas malalim na dagat. Kilala sila sa kanilang paglipat-lipat ng tirahan kung saan ay libu-libong narwal ang sabay-sabay na naglalakbay ng malayo. Ang kanilang pagkain ay iba't ibang uri ng hayop sa dagat tulad ng isda, hipon at pusit. Paborito nila ang Greenland halibut, isang uri ng flatfish. Bukod dito, ang narwal ay may natatanging itsura. Ang kanilang balat ay may mga spot na nagbabago habang sila ay tumatanda. Dark ang kulay ng mga batang narwal na nagiging mas maliwanag at mas maraming spot habang sila ay tumatanda. Ang mga adult narwal naman ay kulay gray at white ang mga spot. Ang mga adult na narwal ay maaaring umabot ng hanggang 5.5 meters ang haba, ngunit hindi dito kasama ang pangil. Gayun din, ang pangil ng narwal ay may mahalagang gamit dahil ito ay mayroong libu-libong nerve endings na tumutulong sa kanila na maramdaman ang mga pagbabago sa kanilang paligid tulad ng temperature at chemical ng tubig. Ginagamit din nila ang pangil sa pakikisalamuha sa ibang narwal tulad ng sparring o tusk fencing sa pagitan ng mga lalaking narwal. Maaaring ito ay paraan para magpakita ng lakas o para sa pag-aagawan ng mate. Hindi nila ginagamit ang pangil sa pangangaso o pagsira ng yelo. Karagdagan pa, mahalaga ang narwal sa kultura at ekonomiya ng mga indigenous communities sa Arctic. Ang mga Inuit, halimbawa, ay matagal nang umaasa sa narwal para sa pagkain at ginagamit din ang iba't ibang bahagi ng hayop tulad ng pangil at balat. Ang kanilang balat, na kilala bilang muktuk, ay mayaman sa vitamin C at tradisyonal na kinakain ng mga komunidad na ito. Ngunit, ang mga narwal ay nahaharap sa mga banta dahil sa pagbabago ng klima at mga human activities. Ang pagkatunaw ng Arctic ice ay nagdudulot ng pagbabago sa kanilang tirahan at maaaring makaapekto sa kanilang pagkain at paglipat. Ang pagtaas ng mga gawain tulad ng oil exploration at shipping ay nagdudulot din ng pollution at ingay na maaaring makasama sa mga narwal. Number 4. Mantis shrimp. Ang mantis shrimp ay mga kakaibang hayop na makikita sa malalim na bahagi ng karagatan. Kilala sila sa kanilang kakaibang kakayahan sa pangangaso at sa kanilang mga natatanging characteristics. Ang laki nila ay mula 10 centimeters hanggang 38 centimeters, depende sa uri nito. Ang katawan nila ay may tatlong bahagi na kinabibilangan ng ulo, thorax at tiyan. Karaniwang matingkad ang kulay ng kanilang katawan, mula red hanggang sa neon na blue at green, na nagsisilbing babala sa mga kaaway at kapwa nila mantis shrimp. Ang kanilang mga mata ay isa sa pinakakilalang katangian ng mantis shrimp. Ang mga ito ay may kakayahang makakita ng polarized light at may 12 uri ng photoreceptors para sa kulay. Ang kanilang mga mata ay nakalagay sa mga tangkay at maaring gumalaw ng magkahiwalay. Maliban dito, mayroon namang 2 uri ng sandata ang mantis shrimp, ang smashers at spears. Ang mga smashers ay may malalakas na pamalo na ginagamit nila sa pagpukpok ng kanilang biktima tulad ng crabs at snail. Ang mga spears naman ay ginagamit sa pagtuhog ng malalambot na hayop tulad ng isda. Ang kanilang pag-atake ay napakabilis at halos kasing bilis ng bala kung kaya't nagdudulot ito ng napakalakas na impact. Samantala, ang mantis shrimp ay kilala rin sa kanilang pagiging teritorial. Mahilig silang magtago sa mga lungga at inaangkin nila ang lugar na ito bilang kanilang teritoryo. At kapag may ibang mantis shrimp na pumasok sa kanilang teritoryo, ay nagkakaroon ng matitinding laban. Ang pagpaparami ng mantis shrimp ay nagsisimula sa mating dance. Ang lalaki ay nagpapakita ng kanyang matingkad na kulay upang ma-attract ang babae.
At kapag napili na siya, ang babae ay maglalagay ng kanyang mga itlog sa lungga at babantayan ito hanggang sa ito ay mapisa dahil ang mga itlog ay pinoprotektahan ng mga magulang mula sa mga predator. Number 5. Tardigrade. Ang tardigrade, na kilala rin bilang water bear o moss piglet, ay isang napakaliit na hayop na kabilang sa phylum Tardigrada. Mayroon itong katawan na parang cylinder at may 8 binti na may mga kuko o pad. Ang tardigrade ay unang natuklasan ni Johann August Ephraim Giese noong 1773, ngunit mas detalyadong inilarawan ni Lazzaro Spallanzani noong 1776. Ang sukat ng tardigrade ay nasa pagitan ng 0.3 hanggang 0.5 mm, ngunit may mga species na umaabot ng hanggang 1.5 mm. Ang kanilang katawan ay nahahati sa 4 na bahagi at bawat isa ay may isang pair ng binti. Ang kanilang balat ay gawa sa matibay na material na tinatawag na chitin na nagbibigay proteksyon sa kanilang mga laman loob. Samantala, isa sa mga kahangahangang katangian ng tardigrade ay ang kanilang kakayahang mabuhay sa mga matitinding kondisyon na hindi kayang tiisin ng ibang organisms. Kabilang na dito ang sobrang init o lamig, mataas na radiation, vacuum ng outer space, at sobrang taas na pressure. Nagagawa nila ito sa pamamagitan ng pagpasok sa isang estado na tinatawag na cryptobiosis, na kung saan ay halos nawawala ang kanilang metabolism. Sa estado ng cryptobiosis, nagiging halos immortal ang tardigrade na kayang mabuhay ng libu-libong taon hanggang sa bumalik ang tamang kondisyon para sa kanilang pamumuhay. Bukod dito, isa pang nakakamanghang aspeto ng tardigrade ay ang kanilang kakayahang ayusin ang kanilang DNA na nasira dulot ng matitinding kondisyon. Dahil dito, patuloy silang nabubuhay at nagpaparami. Ang kanilang kakayahan sa pag-aayos ng DNA ay nagsisilbing inspirasyon sa mga pag-aaral tungkol sa genetic engineering at proteksyon laban sa radiation. Gayun din, ang tardigrade ay matatagpuan sa iba't ibang lugar, mula sa mga karagatan, lawa, kagubatan, hanggang sa mga lugar na sobrang lamig tulad ng Arctic. Karaniwang nakatira sila sa mga lichen, moss at mga patay na dahon kung saan kumakain sila ng mga plant cells, algae at maliliit na hayop. Bagaman maliliit lamang sila, mahalaga naman sila sa ecosystem dahil sa kanilang papel sa pagkabulok ng mga bagay at pag-recycle ng nutrients. Number 6. Star-nosed mole. Ang star-nosed mole ay isang maliit na hayop na makikita sa North America. Kilala ito sa kakaibang hitsura ng ilong na parang bituin na mayroong 22 na maliliit na tentacles. Ang mga tentacles na ito ay ginagamit ng star-nosed mole para mabilis na makita at maramdaman ang mga bagay sa kanyang paligid. Sa katunayan, ito ang may pinakamabilis na reaksyon pagdating sa pagkain sa lahat ng mammals dahil may kakayahan itong matukoy kung pagkain ba o hindi ang isang bagay sa loob lamang ng 8 milliseconds. Ang star-nosed mole ay naninirahan sa lugar gaya ng mga wetlands, tabing ilog at basang kagubatan. Magaling itong lumangoy at madalas maghukay ng mga tunnels malapit sa tubig. Ang kanilang ilong ay napaka-sensitive at mayroong higit sa 25,000 na mga maliliit na sensory receptors na tinatawag na Eimer's organs. Ito ay nagbibigay daan sa kanila na makita at maramdaman ang mga bagay sa pamamagitan ng kakaibang paraan at walang ibang hayop ang kayang makagawa nito. Dagdag pa rito, ang star-nosed mole ay kumakain ng mga insekto, worms at maliliit na crustaceans. Ang kanyang kakaibang ilong ay nagpapahintulot sa kanya upang mabilis na mahanap ang pagkain mula sa putik at lupa. At kapag nakakita ito ng potensyal na pagkain, mabilis niyang sinusuri ito gamit ang kanyang ilong. At kung ito ay pagkain, agad niya itong kinakain. Napakahalaga ng mabilis na reaksyon na ito para sa kanyang kaligtasan at kabuhayan. Bukod sa pagiging masipag na mga ngaso, ang star-nosed mole ay mahusay din sa pagbuo ng mga komplikadong tunnels. Ang mga tunnels na ito ay kadalasang may mga espesyal na silid para sa pahingahan, imbakan ng pagkain at ventilation. Ang mga ito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga predator at maging sa matinding kondisyon ng panahon. Subalit kahit bulag ito, ang kanya namang sensitive na ilong at mahusay na pandinig ay sapat na para mabuhay sa ilalim ng lupa. Karagdagan pa, aktibo naman ang star-nosed mole sa buong taon at hindi ito nagha-hibernate, kung kaya't patuloy itong naghahanap ng pagkain kahit sa panahon ng winter season.
Ngunit sa panahon naman ng panganganak, ang babaeng star-nosed mole ay karaniwang nanganganak ng 4 hanggang 5 anak sa isang pagkakataon lamang. Ang mga anak ay ipinanganak na bulag at walang buhok, pero mabilis silang lumalaki at nagiging ganap na independent sa loob ng ilang linggo. Number 7. Anglerfish. Ang anglerfish ay isang uri ng isda na matatagpuan sa malalim na bahagi ng dagat. Kilala sila sa kanilang kakaibang hitsura at paraan ng panghuhuli ng pagkain. Kasama rin sila sa Lophiiformes family. Ang pinakakilalang katangian ng anglerfish ay ang kanilang ilaw sa tangkay sa ibabaw ng ulo. Ang ilaw na ito ay gawa ng mga special bacteria na nagbibigay ng liwanag. Ginagamit ito ng anglerfish para maka-attract ng maliliit na isda at iba pang mga hayop. Ang kanilang bibig ay malaki at puno ng matatalim na ngipin, kung kaya't may kakayahan silang makahuli ng prey na halos kasing laki din nila. Ang mga babaeng anglerfish ay mas malaki kaysa sa mga lalaki. Sa ilang species, ang mga lalaki ay kumakapit sa katawan ng babae gamit ang kanilang mga ngipin at nagiging parasitic upang matiyak na mayroong lalaki sa paligid kapag panahon ng reproduction. Gayun din, ang anglerfish ay nakatira sa mga malalalim na bahagi ng dagat na tinatawag na abyssal zone, kung saan wala ng liwanag mula sa araw. Ang kanilang katawan ay nakaangkop sa mataas na pressure at madilim na kapaligiran. Maliit ang kanilang mga mata dahil hindi na nila kailangan ng maraming liwanag. Sa halip, umaasa sila sa kanilang senses upang maramdaman ang galaw at vibrations sa tubig. Samantala, ang pagpaparami ng anglerfish ay kakaiba dahil ang mga lalaki na mas maliit ay kumakapit sa katawan ng babae. Sa paglipas ng panahon, nagsasama ang kanilang mga katawan at nagbabahagi ng mga nutrients. Nakakatulong ito upang masiguro na palaging mayroong lalaki para patabain ang mga itlog ng babae kapag panahon na ng reproduction. Sa kabila nito, ang anglerfish ay mahalaga naman sa ecosystem ng ilalim na bahagi ng dagat. Sila ang mga pangunahing predator na tumutulong upang mapanatiling balanse ang populasyon ng maliliit na isda at iba pang hayop. Ang kanilang ilaw ay nagbibigay din ng liwanag sa madilim na bahagi ng dagat na nagiging bahagi ng kakaibang tanawin sa kailaliman. Number 8. Immortal jellyfish. Ang immortal jellyfish ay isang kakaibang creature na may natatanging kakayahan, kabilang na dito ang kanilang kakayahang bumalik sa pagiging bata mula sa pagiging matanda. Dahil dito ay tinawag silang immortal jellyfish. Dahil hindi sila namamatay sa karaniwang paraan. Natuklasan sila sa Mediterranean Sea pero makikita na rin sila ngayon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kanilang buhay ay nagsisimula bilang maliliit na larva na nagiging polyp sa ilalim ng dagat. Ang mga polyp na ito ay lumalaki at nagiging mga jellyfish na maaaring lumangoy at magparami. Ang kakaibang bagay tungkol sa kanila ay kapag sila ay nasaktan, nagutom, o napunta sa hindi magandang kalagayan ay maaari silang bumalik sa pagiging polyp. Dahil dito ay parang walang katapusan ang kanilang buhay. Ang cycle ng kanilang buhay ay may mahalagang bahagi na tinatawag na transdifferentiation. Ito ang proseso kung saan ang isang cell na may espesyal na tungkulin ay nagiging ibang uri ng cell. Sa pamamagitan nito, maaaring ibalik ng Turritopsis dohrnii ang mga cells nito sa kanilang original state at pagkatapos ay muling lumaki bilang bagong organism. At ito ang dahilan kung bakit sila tinawag na immortal. Bukod sa kanilang kakaibang life cycle, ang immortal jellyfish ay maliit lang, karaniwang hindi hihigit sa 4.5 mm ang kanilang laki. Halos transparent lamang sila at may kulay red na tiyan na nagbibigay ng kaunting kulay. Dahil sa kanilang maliit na sukat at halos di nakikitang katawan, ay mahirap silang makita sa dagat, subalit madali lang naman silang kumalat sa iba't ibang lugar nang hindi napapansin. Kaugnay nito, maraming scientist ang interesado sa immortal jellyfish dahil may posibilidad na makatulong sila sa pag-aaral tungkol sa pagtanda at paggaling ng mga sugat. Ang kakayahan nilang bumalik sa pagiging bata ay nagbibigay inspirasyon sa mga researchers na pag-aralan ang kanilang mga biological mechanisms para maunawaan kung paano ito magagamit sa pagpapahaba ng buhay ng tao o sa paggamot ng mga sakit na may kaugnayan sa pagtanda. Number 9. Leafy Sea Dragon. Ang leafy sea dragon ay isang nakakamanghang uri ng hayop sa dagat na kilala sa kakaibang anyo at kulay nito.
Makikita ito sa southern shoreline ng Australia mula sa Kalbarri sa Western Australia hanggang sa Kangaroo Island sa South Australia. Ang katawan ng leafy sea dragon ay parang mayroong mga dahon kaya nagmumukha itong parang bahagi ng seaweed na tumutulong sa kanilang pagtatago mula sa mga predator. Ang kanilang kulay ay maaaring magbago depende sa edad, pagkain at kapaligiran. Karaniwang kulay yellow, brown at green ang mga ito na may halong white at blue. Ang kanilang katawan ay may malinaw na kaliskis na nagbibigay sa kanila ng parang kristal na hitsura. Subalit, kahit kamag-anak sila ng mga seahorse, mayroon pa ring mga kakaibang katangian ang leafy sea dragon. Hindi sila mabilis lumangoy at umaasa sa maliliit na galaw ng kanilang dorsal at pectoral fins para gumalaw sa tubig. Ang kanilang mabagal at maingat na paggalaw ay nakakatulong sa kanilang pagtatago na nagiging mahirap para sa mga predator na makita sila. Samantala, isa sa pinakakapansin-pansing aspeto ng kanilang buhay ay ang paraan ng kanilang panganganak. At ang mga lalaki ang nagdadala ng mga itlog dahil sa panahon ng panganganak, ang babae ay maglalagay ng humigit kumulang 250 na mga maliwanag na pink eggs sa ilalim ng buntot ng lalaki, kung saan mananatili ang mga ito hanggang sa mapisa ang mga ito. Ang proseso ng pag-aalaga ng lalaki sa mga itlog ay nagbibigay ng proteksyon laban sa mga predator. Bukod pa rito, ang kanilang pagkain ay binubuo ng maliliit na crustaceans tulad ng mysid shrimps at plankton. Ginagamit nila ang kanilang mahabang tube-like na bibig upang sipsipin ang kanilang pagkain. At dahil wala silang ngipin, ay umaasa sila sa paglikha ng vacuum upang hilahin ang pagkain sa kanilang bibig. Ngunit sa kasamaang palad, ang leafy sea dragon ay humaharap din sa mga panganib dahil sa iba't ibang banta tulad ng pagkawala ng kanilang tirahan, polusyon at illegal collection para sa aquarium trade. At upang protektahan sila, ang Australia ay nagpatupad ng mga batas na nagbabawal sa pagkuha at pagbebenta ng mga ganitong uri ng hayop. Number 10. Vampire squid. Ang vampire squid ay isang kakaibang hayop na matatagpuan sa dagat. Para itong squid pero nagtataglay din ng mga katangian ng octopus. Nabubuhay ito sa malalim na bahagi ng dagat na karaniwang nasa 600 hanggang 1,200 meters sa ilalim ng tubig, kung saan halos walang liwanag sa bahaging ito. Dahil dito, nagkaroon ito ng mga espesyal na katangian para mabuhay sa ganitong uri ng kalagayan. Ang itsura ng vampire squid ay madali lamang makilala. Mayroon itong malambot na katawan na napapalibutan ng manipis na balat na tinatawag na webbing na nagdurugtong sa mga braso nito. At kapag may panganib, kaya nitong ibalot ang sarili gamit ang webbing para magmukhang mas malaki at nakakatakot siya. Ang webbing na ito ay kulay red o black kung kaya't nagmumukha talaga itong vampire. Pero sa kabila ng nakakatakot na hitsura nito, ang vampire squid ay kumakain lang ng maliliit na bagay sa dagat na nahuhulog mula sa itaas na tinatawag na marine snow. Kaugnay din nito, isa sa mga kakaibang characteristics ng vampire squid ay ang kakayahan nitong maglabas ng liwanag mula sa katawan na tinatawag na bioluminescence. Ang liwanag na ito ay nagmumula sa maliliit na organ na tinatawag na photophore. Ginagamit nito ang liwanag para lituhin ang mga kaaway o kaya naman ay magbigay ng warning. At kapag inaatake sila, kaya rin nitong maglabas ng malagkit na mucus na naglalabas din ng liwanag. Ang mucus na ito ay nagdudulot ng pagkalito sa predator, kaya nagkakaroon ng pagkakataon ang vampire squid na makatakas. Maliban pa rito, ang reproduction naman ng vampire squid ay kakaiba rin dahil ang mga babae ay kayang maglabas ng mga itlog ng maraming beses sa kanilang buhay. Kapag napisa ang mga itlog, ay nagsisimula ang mga maliliit na vampire squid bilang planktonic larvae bago sila lumaki at bumaba sa malalim na bahagi ng dagat. Mabagal lang ang kanilang paglaki na umaabot ng ilang taon bago sila maging ganap na mature.